Well, further practice, no, further practice sa evaluating limits of using factoring. So, yun ang ginagawa natin ngayon, further practice. Pero hahanapin pa rin natin yung evaluating limits with dissimilar fractions naman. Kasi meron na tayong similar fractions dito. So, yun ang maganda. No, meron pa nga yan ito. Sulat natin maya lang after nito. O, yan. Yan. O, yan. Yan yung mga pinagpa-practice natin na isusulat natin after nito. So, yun. Yung mga factoring techniques, yung iba obvious na, pero yung mahahaba, yun ang medyo, hindi na tayo gagawa ng sarili example nito. Ilalagay na lang natin. So, yun. So, yun na yun. Ilalagay na lang natin to. Hindi na ako gawa sa sarili example to. Maghahanap na lang akong further examples nito. Ito na siya. So, yun na yun. Para maayos. Kasi, yung proseso ang kailangan natin intindihin dito. So, kasi babalikan natin yung factoring. So, ito na yun. At least meron na tayong automatic na malalaman kasi meron tayong factoring rational expressions din na parang ito rin yun. So, yun lang.